Hi guys, Lady here, your financial coach. So today it's June 29, kalahati na ng taon. We are already approaching the second half of the year. Sobrang bilis, no? So today we'll have our market outlook. Since I am a metal trader, I trade gold. And today we'll have a market outlook related to this. Just to give you an idea, hindi po ako bumibili ng mga physical gold but I trade digital gold. So kumikita tayo dito sa changes ng mga prices ng gold. So if tumaas yung presyo ng gold, we'll go for buy. If bumaba yung presyo ng gold, we'll go for sell. So right now, ang presyo ng gold is bumabagsak. That is why we're looking for an opportunity to sell. So ang ginagawa po natin is speculation. We are speculators. So analysis po natin ay nakabasa sa mga price movement niya in the past. At the same time, sa forecast ng mga posibleng mangyari sa global market. That is why right now we'll do our fundamental analysis to determine ano ba yung mga potential na mangyari in the future. So recap lang tayo. For those who are not aware sa mga nangyayari sa global market natin, pero I'm pretty sure nararamdaman nyo yung pagtaas ng presyo ngayon. That is inflation. Bumababa ang buying power ng pera natin. Primarily because of the inflation. Bakit nagka-inflation? Because tumaas ang presyo ng oil. As you can remember, nagkaroon po ng gera sa Israel, US at Iran, and ito ay nag-cause ng pagtaas ng presyo ng oil. So mostly lahat ng mga commodities natin ay dependent po yan sa oil supply. So most of the time kapag tumataas ang presyo ng oil, tumataas din talaga ang bilihin ng lahat ng bilihin. That is why ramdam na ramdam natin yung hirap ngayon. And globally, ang pambili po ng oil is US dollar. That is why yung demand for US dollar is umaakit din. Kapag ang demand ay tumataas, yung supply ay bumababa, yung presyo po ay tumataas. That is why yung US dollar po ay tumataas yung presyo dahil tumataas yung demand niya. Dahil yung pambili natin ng oil is US dollar. So ang domino effect nito, since nagmamahal ang US dollar, mas nahihirapan yung bansa nating Pilipinas na makapagbayad syempre ng utang, na makabili ng mga imported goods kasi ang mahal ng US dollar. E anong connection nito sa gold? Since tumataas ang demand for US dollar, may potential na tumaas ang interest rate nito. So nagdedesisyon ng interest rate is si Fed, si Federal Reserve. So siya yung magdedesisyon kung tataasan ko ba yung interest rate, i-retain ko ba o ibabagsak ko ba. So since tumataas ang demand for US dollar, tumataas ang inflation, nagmamahal ang bilihin, they have to control it by limiting the money supply. So kailangan mabawasan ang money circulation sa US para bumagsak ang inflation. Otherwise, kapag hindi nila gagawin to, patuloy na magtataas yung presyo ng bilihin, which is ito yung ina-avoid ng Fed. And dahil may potential na tumaas ang interest rate, yung mga investors, nakikita na ng potential na pwede sila mag-invest sa US dollars. Or ngayon, ang gagawin nila, ay hindi na ako bibili ng gold, lalagay ko na lang sa US dollar kasi mataas yung interest rate, doon mas kikita ko na malaki. As you all know, si gold wala namang interest yan eh. That is why, yung presyo ngayon ng gold, bumabagsak because mas in demand ngayon si US dollar. So ngayon, tingnan natin ang nangyayari ngayon sa news. Silipin natin. Gold slips as US-Iran tensions lift oil. US rate hike bets way. So ngayon kung babasahin natin to, sinasabi dito kasi nabasa ko na to ahead of time. Mas umina daw yung gold ngayon, primarily because meron na namang tension sa US at Iran. Although nagkaroon na sila ng talks regarding sa Strait of Hormuz, geopolitical risks still remained elevated. So inflation ngayon sa US ay umakit pa to 4% last May. That is why most of the investors, they are expecting na yung Federal Reserve or yung Fed would continue in raising interest rates. Ang sabi nila, possible na magkaroon ng 3 interest rate hike ngayon 2026. And there's a high probability interest rate hike this coming December. That is why sa mga gold traders dyan, you have to be very careful, especially if you are trading for long. Kung nagbabuy kayo ngayon, medyo delikado po yan. So you have to reduce your risk. Kahit pa na scalper ka or intraday ka, better to be careful kasi yung mga sellers, they remain in control right now in the market. Pinakahuling meeting sa Federal Reserve was June 17, but they left the interest rate na mga around 3.5 to 3.7%. And syempre, ang pinakamahalaga dito is yung tono, yung tone ni Fed. And ang tone niya po is hawkish. So ang hawkish po, paakyat pa yan, pataas po yung hawkish. So if you're reading right now ng mga news at nakakabasa kayo ng hawkish, dovish, ang ibig sabihin po ng hawkish is paakyat. Pag nakabasa naman po kayo ng dovish, pabagsak. So yung tone ngayon ng Fed is actually hawkish. Meaning, paakyat yung interest rate. Pataas. And because of this, tumataas yung US dollar. Since ang ka-pair ng gold is US dollar, which is yung US dollar is your quote, and then your gold is the base. Pag gumaakit si US dollar, bumabagsak si gold kasi inversely correlated sila. Salungat po sila ng dalaw. So basically, yun lang naman yung update natin for our fundamentals. And this coming Friday, magkakaroon tayo ng NFP, Non-Farm Employment,
which is one of the crucial high-impact news na inaabangan ng mga traders kasi ito labor report. Meaning kung gaano karami yung mga bagong trabaho sa US. Kasi kapag mas maraming may bagong trabaho sa US, syempre mas maraming sumasahod. Pag mas maraming sumasahod, marami yung pwedeng panggastos. Pag mas maraming pwedeng panggastos, mas lumalakas ang money circulation sa market. And ito yung nakakatulong sa pag-boost ng ekonomiya nila. And dito, kadugtungan nito, syempre yung mga reports about inflation, about GDP, and kung ano-ano pang news. That is why most awaited and most volatile high-impact news ang non-farm payroll. So, abangan natin ito sa Friday. So, ngayon naman silipin natin yung chart. And this time, i-analyze naman natin is the past price movement ng market through chart. And this is what we call technical analysis. So, again, kanina, yung nagbabasa tayo ng mga news about global, that is fundamental analysis. Now that we are reading the market, the chart movement, the prices in the past, we are doing technical analysis. So, ngayon silipin natin yung chart. So, simulan natin sa USD. So, this is the DXY. Ayan, DXY yan. So, ito yung galaw ng market ngayon sa US dollar. So, tignan natin yung weekly time frame. And kung mapapansin nyo talaga, ayan, paakit talaga si DXY. And obviously naman, hindi yan binabasag itong ating dynamic support. Ayan, meron tayong trend line dito. So, ito yung fina-follow ng DXY right now. Kaya pakit siya ng pakyat. So, by the way, ito yung presyo ng US dollar, guys. And now, punta naman tayo sa gold. And kita-kita rin nyo naman sa gold. So, weekly time frame tayo, guys, ha. And sobrang lakas ng gold. Ayan, sobrang pabagsak siya. And mapapansin nyo, halos karamihan talaga ng candlesticks dito ay mga bearish candlesticks. So, by the way, yung yellow is my bearish candlestick. And then the blue is my bullish candlestick. And right now, I feel like baka tapikin niya pa itong ating MA200 sa weekly time frame because of the potential interest rate hike and patuloy na babagsak ang presyo ng gold. So right now, we have to look for an opportunity to sell para sabayan lang natin tong flow na to. So pwede kayong bumaba ng time frame. That's for our market bias, kaya tayo tumitingin sa weekly time frame. Pero if you're doing intraday scalping or swing, pwede kayong bumaba ng time frame para makahanap tayo ng best entry. If you are doing swing trading, then look for 4-hour time frame. So, pwede kayo bumaba sa 4-hour time frame para makahanap kayo ng opportunity to sell. Tignan natin kung may opportunity to sell sa 4-hour time frame. So, right na nag-drawing tayo dito ng trend channel. And itong trend channel na to, mapapansin nyo, nire-respect niya itong pivot level natin. Ito, nasa gitna, which is, dyan nagba-bounce-bounce yung market ngayon. Ayan. Pagka-bounce ka dito, umakyat, bounce ulit, and then umakyat ulit. Ang pinaka-best opportunity dito is kapag binasag niya itong atang pivot level. And pag binasag niya yan, potentially magtutuloy-tuloy na yan sa pagbagsak. So, para sa akin, ang pinaka-safest na entry dito sa ating 4-hour time frame is pwedeng ito, umakyat na muna siya dito sa ating dynamic resistance and then bumagsak ulit. So, kapag ito nandito, umakyat tong presyo na to papunta dito, and respect nga itong ating MA200 dyan. Ayan, this is MA200. And respect nga, nag-bounce yan, nagkaroon niya ng bearish confirmation, then dun tayo magka-sell ulit. So, medyo matagal-tagal pa to for swing trade. Pero depende pa rin sa galaw ng market mo, especially magkakaroon ng NFP on Friday. And then sa mga intraday naman, pwede kayong magtingin sa 1-hour time frame. Sa 1-hour time frame, potentially, ayan, pwede siya mag-bounce dito sa MA200 natin and then bumagsak ulit. So, pwede kayong mag-sell dito pag bounce niya dito sa MA200 or dito sa weekly support. So, ito, weekly support to guys, this one. This is level 4102. Nag-bounce siya guys, dyan. So, pwedeng, ang possible na mangyari dyan is umakyat, bumagsak. Kung yun i-respect nitong MA200. So, you have to be very, very careful in this level. So, yung MA200 na binabanggit ko is this is moving average 200. So, average price siya ng 200 candlesticks. Pwede nyo nga ilagay dito, EMA. Tapos, ilagay nyo lang sa settings dyan. Lagay nyo sa settings sa length 200. Para makita nyo yung average na presyo sa 200 candlesticks. So, yun, kung mapapansin nyo, pag technical analysis tayo, gumagamit tayo ng mga indicators to determine yung galaw ng market, yung presyo, yung price movement in the past. So, we're using this to determine kung magbabuy ba tayo, mag-sell ba tayo, or magpo-pause na muna tayo, or we're going to wait. But basically, yung pinaka-importante dito is naintindihan nyo yung candlesticks. Kasi yes, pwedeng makakatulong sa inyo yung mga indicators na to, but you have to understand kung kailan magkakaroon ng mga reversals. And makikita nyo yun sa candlesticks. Kasi papansin nyo kung sino in control and who's dominating the market. So that's for our market outlook today. If you want to learn more about trading, I have a school in Marikina, Legendary Trading Academy. Just visit my website, www.legendarytradingacademy.com. Good luck and may you have a profitable week ahead.